So, agenda for today about data mining, so discovering new knowledge. Magkakaroon po tayo dito ng insights. Ano po yung mga techniques na gagamitin po natin when it comes sa data mining. Okay, then knowledge, database discovery. Para po makatulong po sa inyo pagdating sa thesis, sa capstone ninyo, pag-mine ng data. Kasi ito na po yung in demand ngayon regarding sa mga capstone thesis, sa mga project. So the first thing we need to discuss, the importance of data mining in your daily life or in education setup. So actually, hindi po natin namamalayan guys na nagmamine na tayo ng data. Maybe in your loved ones, in your crush, kahit po sa inyo, let's say kung papasa kayo sa subject natin. So, ano ba, kailangan bang, ano bang mga dapat na i-improve? Papasa ba yung classmate ninyo? Matalino ba yung crush ninyo at ibang student? Diba? So, yung po yung mine na ginagawa natin. Okay, mining in education, yung tatakal po natin today. So, paano mo nalaman guys yung mga bagay na yon? So, because of data, because of the information that we gathered on particular data. So, doon pa lang alam po natin na nagmamine na tayo ng data. Kasi nga, pwede pa kayong maging isang data analyst. So, in your case, so you're also as data analyst. One of the factors para maging ikaw ay isang data analyst, also to know how to mine data. Ibang mine po hindi yung mine sa pagbili ng rubber shoes. So, more on data tayo dito. Okay, minamine po natin yung data. So, as IT, dapat alam niyo paano mag-organize. Kaya nga, sa subject po natin, architecture and organization. Iba po sa inyo, hindi kasi alam paano po i-organize yung mga data. So, mamaya guys, so I'm going to ask you, ano po ba yung definition ng data? Ano yung mga technique sa data mining? And anong ibig sabihin ng data mining in your own definition? So again, so dapat alam niyo po paano mag-organize ng data. So pag-usapan din po natin dito yung ano po yung mga types of data. Okay, so alam ko na natakal lang po yan ng mga sa ibang subject po ninyo. Diba? Ng mga previous subject po ninyo. Okay, so yan po yung tatakal po natin ngayon. Now, let's discuss first, guys, before we proceed dun po sa definition po ng data mining and importance of data. So, we all know, alam po natin yung sabihin ng data, di ba? As you can see, so data is everywhere and expanding exponentially. So, when we say expanding exponentially, so to the highest exponent, di ba, yung pag-expand ng data. Just like for example, di ba, in my case, kasi hawak ko po ngayong araw, wala po talaga akong rest day. So, hawak ko pong subject ay mga 5 subject po and 7 sections. So, marami na akong magagawang data, so information overload. So, marami akong binibigay na mga data sa mga estudyante. Okay, so, nagamit ko po yung data na yun, pag-analyze kung sino po yung mga dean's lister, yung mga nasa top 10 natin. Other example guys, ilang taon na ba yung ating university, diba? Yung Quezon City University. So, napakadami ng dumaan na profiles ng mga students. So, napakadami mong data, thousands of or millions of data na meron po ang ating registrar. Kaya tinatago po yun yung mga records ninyo. When it comes kapag hinihingi nyo kasi yung mga transcript of records, naka-compile dapat yun. Kaya nga nag-upgrade ng mga or nag-a-add ng mga additional hard drive.
So, ngayon, di ba yung data na hawak po natin ay high-tech na. So, ini-store na po natin dun sa computer po natin. So, which is also known as database. So, alam niyo po ibig sabihin ng database, di ba? So, storage yun. Kasi nga, meron na kasi ngayong mga advocate ngayon na yung mga data na nakukuha po natin ay paperless. Kasi nga, because of mga corona cases virus. When you say paperless, so lahat ng data natin ay ilalagay po natin sa computer. So also known as database. So meron kang isang software na nilalagay po natin sa computer po natin para yung mga data natin doon po natin ilalagay. Alam niyo po dapat yung sabihin no, kapag sa mga interview, kapag database engine, di ba? Example po nun ay yung mga MS SQL, Postgres, MySQL or MySQL, meron din MongoDB, kaya yun po yung mga database engine natin. Okay, wala pong database na SQL ha, wala pong database na SQL. Okay, ang tinutukoy ko po yung database engine, yung ginagamit natin MSQL or Microsoft SQL, MySQL, MongoDB, Oracle, diba? Then other databases. Kaya nga baka tanungin kayo sa mga interview, ano bang database na ginagamit ninyo? Okay, yun po yung babanggitin ninyo, yung MySQL, MSQL, so on and so forth. So data is being generated from multiple sources and in multiple format. For example, di ba, sa data mining kasi, say in your case, as student, ano bang makukuha kong data? Kukunin ko yung profile ninyo, yung gender, civil status, okay, kung single or married, citizenship, kung baka iba kasi estudyante ay foreigner. Okay, then kailangan ko din yung grades ninyo, saka behavior, yan, kasama din. So, napakadami na pwede kong makuhang data. Kahit sa mga educational setup, napakadami talaga. Ano po ba yung mga data na nakukuha natin? So, we have structures of data. So, review po tayo regarding this. Kasi nga, alam niyo po itong structures of data. Lagi po yung pinag-uusapan. So, the first one is structured. So, data that has defined data type, format, diba? May format, then structure. So, meaning to say, alam natin na this is a number. Ito po yung pinagsama-samang number. Yung mga integer or float. Alam po natin na pinagsama-samang text. Okay, string. Nagsama-samang picture, yung mga images. Naka-structure. Sa mga database natin, may mga primary key yan, dapat unique. Kaya naka-structured. Kaya kapag nag-add kayo ng mga table, so kailangan may table name pa, so na so. Okay, naka-structured. Kaya nga tawag dyan is structured. Okay, di ba sa mga database natin, structured query language. Second one is semi-structured. So, textual data files with noticeable pattern, enabling parsing. Example, as you can see, yung Excel kaka XML. Diba may mga fields, may mga column, and rows. Naka-semi-structured siya. Then another one is unstructured data. So, data that has no inherent structure is usually stored as different types of files. Merong .doc, .ppt, .xls, .jpeg. So those are unstructured data na pinagsama-sama. So meaning to say, kapag unstructured, kapag diba dun sa computer ninyo, nasasort nyo siya by date, by alphabetical order, nasasort natin. Unstructured.
Yung quasi-structured, guys, yun po yung textual data with erratic data format. So, can be formatted with effort, tools, and time. Meaning to say, hindi po natin alam kung anong data format yan. Basta nandyan po sa database, halo-halo. So, quasi-structured yung tawag. So, I hope that you understand the structures of data. Kasama po yan sa examination ninyo. So, naisip nyo kagad, for example, sa UCU, ano-ano mga data na nakukuha natin sa school. Asan ba, guys, nilalagay po natin lahat na yan? Kasi napakarami yan. Kasi sino ba dyan yung cum laude, magna cum laude. Kahit sa mga corona cases virus, pwede natin magamit yung data mining dyan. Mamaya, magkakaroon tayo na demonstration regarding that para sa architecture and organization. Yung paano pag-organize ng data. Sooner or later kasi magagamit niyo po yan, yung data mining. Kahit sa mga financial data, sa mga telecom, ginagamit talaga yung data mining para makita kung meron bang anomaly, may fraud. Ginagamit din yan yung data mining sa mga survey. Kahit guys, sa mga grades ninyo. Yan. Kahit sa ginagamit namin dyan, kung let's say lahat ba ng professor, ay let's say may ganito, meron bang 100 pass ba, ilang UD yan, may kita yung percentage. Kung di pares-pares, may mga outliers na tinatawag. Yun po yung gagawin natin mamaya. Mag-a-actual tayo regarding sa data mining. Para magkaroon po kayo ng kung ano po yung gagawin natin. So, para ma-visualize din. So again, yung guys, yung mga data natin, dapat iniipon natin yan. Okay? Kasi nga, according sa IT, data is isang form of gold. Napaka-importante yan, kahit yung mga billing po ninyo sa mga Meralco, diba, sa mga, dapat iniipon po ninyo. Kasi mamaya, meron na palang mga anomaly o mga discrepancy na nangyayari. Mamaya pag-usapan po natin. So, why data mining? Tingin po ninyo. So, when it comes sa financial data, it can be used to find out if any of the transactions are fraudulent. Ibig sabihin kung meron kang transaction sa bangko or online fund transfer, let's say sa BPI. So, pwede mong gamitin ang data mining para malaman mo kung may fraud na nangyayari sa financial data. Based po dun sa mga transactions. Kaya nga, kinacheck po namin yung mga liquidation, reimbursement, baka pares-parehas, let's say, nag-liquidate siya, nagamit na pala yung ganong resibo. Kaya dapat tinitake down notes yan or nililista dapat yung mga transactions. Ginagamit din yan sa mga email data used to check how many of the mails are spam para ma-filter natin kung sino yung nagpapadala ng spam, yung nagpa-flooding ng mga unnecessary information. So, why data mining? The third one, so for telecom data. So, it is used to find out how many of the customers will turn on. Sabihin, kung sino yung may hawak, let's say, kung sino yung may ayaw sa mga internet service provider natin like Fiber Converge. So parang nati-check agad natin, meron tayong insight. Sino may ayaw sa PLDT? Umihina ba ang pag-subscribe ng mga tao sa telecom? So saan ba sila madami nagsusubscribe? Yun po yung magamit natin sa data mining. Kahit sa schools, student data is used to plan for strategies implemented for students. Not only for students, also for administration and for the improvement of the school and the teachers as well. Kaya napaka-importante yung data mining para magkaroon ka ng new discovery from the large amount of data.
Oops. Next one, so you can use data mining techniques to find interesting insights from the data. Malaking tulong po yung data mining according sa research. May mga stakeholders yan. So, para po sa learners, educators, sa mga researchers, developers, and even sa organizations, malaking impact po yung data mining, malaking tulong yung data mining when it comes sa mga ganong field. So you can use data mining techniques to find interesting insights from the data. From the word insights, pag nakita mo ang data, so tingnan ko lang ang class record ko. So, mayroon na po akong insight. So, itong student na to ay, wow, nasa Dean's Lister, nasa top 1. Okay, so kapag nakita ko yung ganitong record, meron na kagad akong insights, meron na kagad na trends of data. So, kailangan natin yung proof doon, of course, kung bakit nasa top 1, first corner. When we say discovering interesting knowledge, parang si Dora Explorer kayo dyan, guys. You discover knowledge. Diba? It's the process of discovering interesting knowledge from the large amount of data stored in databases, data warehouse, or other information repositories of machine learning, statistics, and databases system. When we say machine learning, yung pinatapil natin, pag tinatawag din niyang AI, siya mismo or computer mismo ang magsasabi kung anong ibig sabihin na data mo. Siya mismo ang magsasabi kung magaling ba ang set ng students this semester. Kailangan din natin dyan, of course, ng math, statistics. Napaka-essential yan. Umaga, tanghalian, hapunan. Kailangan niyo po ng math. So, mathematics is very essential. Alam niyo po yung sabihin ng database system. So, lalagyan na po yan ng data mo. So, dito mo pinapasok ang data. Ibig sabihin, sir, yung notebook ko ay form of database? Yes. Ibig sabihin ba, sir, yung record sa registrar ay form of database? Of course. So, lahat po na pwedeng lalagyanan ng data, tinatawag natin yung database. Okay? Mamaya, para magkaroon tayo ng data mining dyan, gagamit po tayo ng mga technique, yung mga data warehouse. Okay, gagamit po tayo ng Excel dyan para ma-visualize ninyo. Yung pag-data mining. Okay? Kasi nga kapag mag-manual computation tayo dyan, maraming process. So, kailangan natin gumamit dito ng application software para po sa data mining natin. Now, kapag meron na po tayong data at kapag meron na tayong insights, so, ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng new, yung mga bagong nakukuhang information. So, information natin should be new. So, ibig sabihin, yung insight na nakita natin ay dapat ay bago. Of course, dapat guys, tama yung nakuha natin data. So, mamaya gagawin po natin yan, yung paano pag-check ng mga outliers at mga anomaly. So, dapat yung data po natin ay correct. So, dapat inaayos natin yan. Ibig sabihin, for example, kung may gender na, baka nalagay mo doon ay male tsaka female. Admit ko lang si Diaz may mahabol pa. Wait lang po. Going back dito po sa presentation natin. Information should be new. Okay? And dapat tama. So, bago kayo mag-data mining, so you have to make sure the data are correct. Kasi meron tayong data, for example, let's say sa Excel. So, naglagay tayo ng attribute na age. Tapos nilagay mo doon ay male tsaka female. So, of course, mali na yung data mo. Sa data mining, meron tayong tinatawag na pre-processing. Mamaya, alamin po natin yan. Yung pre-processing. Parang mag-a-apply lang kayo, di ba? May mga pre-process pa yan.
So you have to know if that information is potentially useful. So when we say potentially useful, alam po niyo paggagamitan niya. For example, kapag nalagay tayo ng grade na 97, 98, 96, and biglang may bumaba na 54, meron na pong mga discrepancy doon. So dapat guys, potentially useful. Yung data po dapat natin. In data mining, so we have what we call knowledge discovery in database, also known as KDD. Actually, it is a process. So when we say process, ito yung susundan natin guys. Ito po yung susundan natin. So magkakaroon po tayo dito na new knowledge discovery. Isang part yan ng knowledge discovery ay data mining. So in general, tinatawag rin itong data mining, yung knowledge discovery in database. Don't forget that. Don't forget yung knowledge discovery. So tinatawag yung data mining. Now, meron pong task and knowledge discovery in database. Ano-ano mga process ng knowledge sa discovery? So also known as KDD. So number one, so data selection. Yun naman yung pinaka-umpisa talaga, data selection. Siyempre, kailangan mo dyan i-select yung data. Okay, hindi pwede na lahat yan na yun po yung gagamitin ninyo. Kasi merong data dyan guys na hindi nyo po kailangan or angkop. Okay, yung purpose na pwede mong gawin. Okay, for example, sa, di ba, sa data na gagawin natin, hindi mo naman kailangan doon sabihin natin yung address niya. Okay? Example lang po so mag-data select lang tayo kung ano lang po yung purpose na gagawin natin. Kasi kailangan mo lang age, yun ang kunin mo. Tapos section, name, gender. Okay? Para malaman po natin kung ano mga age kaya yung pinakabata dito sa university. Okay? Depende sa purpose na gagawin mo. Data selection. After you select the data, then we have what we call data pre-processing. So we have to know if the data is clean or merong bang noise dyan or merong bang pwedeng tanggalin or merong bang dyan redundancy. Diba? Kahit sa mga, kapag nag-a-apply kayo ng trabaho, may mga pre-processing yan, diba? Pinipili po natin kung sino dyan yan. Medyo magaling. Yan ang din po sa data. So, pinipili po natin kung merong bang redundancy. Okay, naulit ba to? For example, may age na sa unang column, merong pang years old or redundancy na yun. Okay, kung may gender na, meron ka pang sex sa kabila. So, yun po yung pre-processing. The next one is data mining. Sa data mining, meron na tayong tinatawag dyan ng mga techniques. So, ano-ano yung mga techniques na yon na pwede nyo gamitin sa data mining. And for example, gusto nyo malaman yung ano po ba yung behavior na class mo. Or let's say, behavior ng class na to. Okay, meron tayong technique dyan, cabunching technique. So later we will discuss that, yung mga techniques, yung mga clustering, anomaly, so on and so forth. So after doing the technique, so magbibigay siya ng pattern. Okay, meron siyang pattern. Diba after ng technique, meron pong pattern guys. Ito, nag-flatten the curve. Ito, nag-peak na yung coronavirus. So meron pong result. Pag may result na, ito pala yun, ay magkakaroon tayo ngayon ng pattern evaluation. So para maintindihan niyo po yung pattern na to, we will have knowledge representation. Ito na yung tinatawag nating mga dashboard or graphs. Dapat po sa mga system na ginagawa natin, merong dashboard. Real time, yung na-check, clickable, let's say, tumataas yung graph kapag kiniklik mo yung certain selections or button na yun. Nababago yung graph. Yung tinatawag natin dashboard. So, our lesson for today, so I will teach you a very simple
dashboard na gagawin natin para ma-visualize din. Just in case na makatulong po sa inyo pag-mine na data. So the first one is data selection. So let's discuss first of each process. The first one is data selection. Kanina diniscuss natin yung different structures na data. So meron tayong different sources ng data na pwede nating kuhain po sa library, sa clinic. So pwede makuha kung sino yung nagkakasakit sa clinic. Yung may crush pala dun sa nurse, dun sa batasan. Maganda kasi yung nurse doon, kaya laging pumupunta sa clinic. O, check po natin yung data kung lagi nagkakasakit ko. So, malaman po natin kung sino yung nagmamay go out parate. Okay? Yun po yung una yun, gagawin natin. Then, papasok po tayo sa data warehouse. Yan, baka familiar po kayo dyan sa data warehouse. Ito po yung lalagyanan yan, from the word itself. Yung kailangan mong data, lalagyanan or container na data mo. Diyan po tayo kukuha, kaya nga from the word warehouse. So, doon muna, gagawa po tayo ng warehouse doon. Let's say, nandun po lahat ng mga records, yung mga fields. Doon po tayo uhugot mula sa data warehouse. Okay? Of course, kailangan natin dyan ng target data. So, yun po yung kailangan natin, yung target data na kailangan mo. Let's say, age, gender. So, kailangan mo ba yung behavior, kailangan mo ng GPA. Then, papasok ka na sa target data. Ano doon ang gagamitin mo para malaman, let's say, behavior ng crush mo. Okay? In terms of age, ganitong age, ito pala yung gagamitin ko, data. Sa pagkatapos po, malaman yung data selection. So, we will have data pre-processing. So, when we say data pre-processing, the data must be appropriate for mining tasks. Ibig sabihin, kailangan mo mag-select ng data na alam mo na kailangan mo. Yung po yung sinabi ko kanina, pre-processing. Okay, yung kailangan mo lang. So, wag ka po basta-basta na maglalagay dyan, hindi mo naman kailangan. So, redundancy na. Yung po yun, as you can see, yung po yung may mga normalization. As you can see, pakibasa. So, simple operation such summarizing, aggregation, normalization can be done to transform or consolidate the data such that is suitable for mining. Alam ko po, narinig nyo na yung normalization. Yun po yung paglilinis. When you say normalize, let's say dalawa yung nalagay mo na gender, isa age, di ba? May gender, may, let's say merong female, di ba? May gender, may sex. Tatanggalin mo yung sex, dapat isa lang po dapat. Yun po yung normalization. Kailangan mo tanggalin yung isa. That's we call normalization. Okay, kung meron ng age tapos meron pang years old, redundancy na. I-normalize po na. The next one is data mining. So, this is the important steps in knowledge discovery, KDD process. Kasi dito ka na gagamit ng technique. Ano yung mga technique na yan? Yung may mga clustering, as you can see, clustering, classifications, regressions, mamaya papaliwanag natin yan, are applied in order to extract patterns. Yun po yung mga techniques na we're going to discuss later. Next one is pattern evaluation. Kasi may nakita ka ng pattern. Wow, mukhang may pag-asa ako. Ang galing nito, ng data mining na to, mayroong something na nangyayari. Nakita ko kagad, meron kang new discovery, may new insight. Meron kang na-discover in isang tingin lang na nakita mo na kaagad. So, once the data mining technique have been applied, so the obtained results need to be evaluated for their accuracy. Okay, may ganitong allergy, di ba? Iba pala yung side effect ng mga gamot na yan. Kailangan pala na clinical trial na ganitong
3 years na standard na clinical trial. Yan, napaka-importante po yan, guys. Kasi nga, when it comes sa mga medical, kailangan medyo mataas po yung accuracy. Kahit sa mga chess, di ba? Yung mga, kapag naglalaro po kayo ng mga chess, may mga moves doon. King's Indian, Branqueto, classic variation. Yan, good move. Yan, meron kang pattern evaluation, ganun po yung gagamitin ninyo. And the last one is about knowledge representation. Medyo higher level na to. Instead of simple graph, pwede kayong magpasa po na dashboard. Gusto nyo hologram. Yeah. Pero sa mga system, dashboard. May kita nyo po yung performance ninyo. For example, since midterm. Diba, as you can see po sa screen, sa PowerPoint natin, as you can see, ibasa po, identified patterns must be represented using simple static graphs. Okay, pero mas maganda kung real-time, yung dashboard. Pwedeng i-click yun pwedeng magbago-bago po, depende sa slicer na gagawin natin. Kasi mamaya mag-create tayo ng slicer, clickable yung mga buttons. So, we're done with KDD. Okay, so meron po tayong data mining techniques. So, let's proceed to data mining techniques. Yan po yung pina-project ko sa inyo. Paki-input na lang yung mga ganyan, yung mga terminology. So, when we say data mining techniques, so nahahati yan sa dalawa. Remember po, the first one is descriptive data mining techniques. The second one is predictive. Napipredict natin. So, when you say descriptive, para ka pong pe-prescribe. Diba? Para kang doktor dyan na pe-prescribe. Ito, ganito yung i-take mong gamot. Okay? So, describe, ito yung mga technique na ginagamit po. Para kang nag-describe dyan, in other words, describe. Okay? Yung po yung descriptive. Example po niyan, guys, sa dashboard natin. Descriptive, ito nakita mo kagad, first honor. Okay, descriptive. Nakita mo kagad itong age na to. Itong blood type na to, ito yung madalas tinatamaan ng corona cases virus. The second one is yung tinatawag nating regression or predictive. Para kang dyan si mga ex-Professor X nakakapag-predict sa X-Men. Nakakapag-forecast, yun po yung predictive. Kaya naman yung nagpo-forecast. For example, this 2025, madami na electronic cars. Okay, medyo baka mag-phase out na yung mga fuel natin. Okay, yung mga gasoline, yung mga diesel. This coming, yan, 2025, marami na pong electronic cars. Yun na po yung trends ngayon. At sa US, guys, mga electronic cars na yun, mga Tesla natin. Yun po yung predictive na forecast. Okay? Now, what are the different data mining techniques or tasks? So, marami po kayo naiisip sa mga ganun, predictive pa lang. Na may tendency, may ganito bang senaryo, okay, may magkakaroon ba ng giyera, magkakaroon ba na ganito, pagtaas ng presyo, may mga regression natin. What are the different data mining techniques or tasks? Yan, kasama din po yan sa exam ninyo, yung mga definition niya. The first one is anomaly detection. So, also known as knowing the outliers. Para ka dyan si Detective Conan. Mag-example, mag-double check ka dyan. Para kang data analyst. For example, di ba, sa billing niyo sa bahay, yung lockdown. Nung first month is 2,000, the next month is 1,500, yung bill po ninyo, then the following month is 2,100 per month, yung average ninyo, na ganun ang naglalaro yung billing ninyo. Then sooner or later, nagkaroon pa ng bill na 50,000. Mukhang ginawa ng hotel itong bahay ninyo. So, 50,000 isang buwan, guys. So, ano nangyari? So, bakit may ganon? Doon pa lang, malaman ko agad na
merong outliers or anomaly. So the second one is about association rule mining. When you say association, di ba, sino ba magaling dito sa body kinesthetic? Sino ba magaling dito sa visual? For example, kapag nag-propose ka ng project, kasi sa capstone ninyo, anong supplementary for that para makita kung ano bang magandang result? Laging may combination. Kaya nga from the word associate. Yan, for example, unahin ko muna to. Yan po yung association rule mining. So also known as basket analysis. Alam ko, narinig nyo na yung ganyan. Ang story about men who go to a store to buy diapers or also like to buy beer. Ginagamit yan sa mga point of sales. Yan. Use the information to predict the likelihood of different product being purchased together. Yung mga may combination. Yung system natin, may mga algorithm na makapag-predict. Bumibili ka ng different products, may combination na ganito na bilhin ninyo, may beer, tsaka may diaper. 80% na may ganitong product na binili na combination, diaper tsaka beer. So, kailangan mo supply yung diaper niya kasi kung kulang na yung beer, eh syempre, merong probability na bumili ng diaper, okay na, may kasamang beer. Eh, nagamit yan sa mga sa store, sa mga grocery, yung mga ganong algorithm, yung association rule mining. Kahit sa mga medical, ganun din, yung mga symptoms, anong mga related mga diseases. Okay? Ginagamit din niya kung may kita yung magiging future diseases, yung magiging future na sakit mo. Meron na pong ganun na parang po yung baby screening. Malaman mo kung ito may diferensya sa pandinig. Kaya nga yung mga baby, bini-baby screening muna. Para ma-check kagad, para ma-prevent kagad. So, use the information to predict the likelihood of different product being purchased together. So, using data mining, so you can find relationship between it using point of sales. So, you'll be able to discover link between different items purchased. Yung pwede sabihin na association rule mining. So, when we say clustering, alin dito ang low performance, kina-cluster natin. Alin dito ang average performance. Alin dito ang excellence performance. Sir, bakit tayo gumagamit ng cluster? For example, sa mga corona cases virus, sa mga age, di ba? Mga age na bata na tinatamaan ng sakit. Mahirap po kung thousands of data yan. Eh, kung di po naka-cluster yan, medyo mahirap po talaga. Mamaya, para maintindihan ninyo, magka-clustering po tayo dyan. Okay? Ina-cluster natin dyan. Ano ba dito yung low performance, average performance, alin dito ang excellence performance. So, classification, classify things. Example, when we say a dog, so ma-identify mo kaagad na kung aso yan. The next one is regression. So, form of predictive. Okay, form of predictive. So, used to predict a range of numeric values. Sa mga balita po, alam ko na napakinggan yung word na regression. So, used to predict a range of numeric values. And the forecast po natin, let's say, is used to predict yung presyo ng manok bukas. It's used to predict the cost of the product or services. And that is regression. So, mag-sample po tayo about data mining. So, for the meantime, gagamit muna po ako ng Excel.
So, actual po tayo, learning by doing ngayon. So, gagamit po tayo na Excel para ma-visualize niyo po yung data mining. Ito po yung ibibigay ko na raw data about yung grades from midterm tsaka finals. Ito yung mga column natin, the upper portion. We have section age, gender, midterm exam, then yung mga class standing, rating, then finals, a final grade. So overall, we have 148 na data. Ito po yung gagawin natin. Okay, so unang process is mag-select tayo ng mga data na kailangan natin. For example, ano kaya ang age dito? Yung mataas yung score sa midterm. Okay? Para magkaroon tayo ng new discovery or new insight. Isang tingin pa lang, meron ka na kagad na insight. Hindi mo na kailangan magbilang dito. Hindi mo na kailangan mag-sort. Isang tingin mo na lang. So, gagawa po tayo na simple. Wala po, sir. Sir, wala. Wala pong presentation. Sorry, wait lang. I'm going to stop present. Going back dito po sa data mining natin. Imagine nyo po na ito po yung minamine natin. Kailangan nyo muna mag-collect po ng mga data. It's up to you kung it's your financial data or your sa grade ninyo or sa mga corona cases virus o yung performance ninyo. Okay, kung pwede nyo rin i-mine yung magkano yung nagagastos po ninyo per day, kung saan nyo ginagastos, sa date nyo ba, sa mga leisure, sa mga food, transportation. It depends on you kung saan nyo po gagamitin. Okay, so dapat naka-record po lahat ng transaction. Wala pong mali doon, guys. Okay, wala pong mali po sa paglilista ng mga data natin. Kailangan po natin ng data. Yung mga minor ba, pwede na bang lumabas this March? Okay, yung ngayon ba, pwede na ba magbukas ng mga tindahan po this coming March? Or mag-MGCQ na tayo? It's up to you. Pero i-demo ko po about grades ninyo. Inanggal ko muna yung pangalan for confidentiality. Pero hindi po to yung section ninyo. Okay? Sa iba po to. So we have midterm tsaka finals exam. Magamit mo yan kapag marami kayong data, guys. So, let's say millions and thousands of data. Okay? Pwede nyo rin ilagay dyan yung mga favorite NBA players ninyo, sila LeBron James. Ilang kaya yung ginagawa niya sa 3 points? Sila Stephen Curry. Ilang kaya yung tinitira niya or average field goal niya? Diba? Paano kayo namin nalalaman niya? Kaya kailangan niya po talaga i-list down lahat ng mga data na kailangan natin. Okay, so pwede pong sa database ninyo, sa mga SQL, kailangan din po talaga ng data. At sa mga transaction, meron bang fraud na nangyayari? Yung pwede sabihin ng data mining, pwede nyo pong i-add to sa inyong thesis or capstone. Yung system ninyo na meron ng data mining, pwede pong ganun. Okay, pero just to give you an idea regarding this, about sa data mining, ito po yung simple way na ipapakita. So meron tayong section dito na section A, section B, tsaka C. For example, piliin ko muna yung age. Purpose po na gagawin natin, for example. Age, ano kaya yung pinakamababang age sa section A? Okay, o section B.
Kung millions of data yan, hindi mo na kailangan isa-isahin yan. Nakakaduling po. Okay? In one seeing lang, di ba? In 2 seconds, malam kagad kung sino kagad yung anong pinakamababang age. Para magawa yon, okay, gagamit po tayo dito na pivot table. Yun po yung data warehouse. Lalagyanan. Kailangan po natin ng data warehouse dito. Okay? Doon po natin lalagay yung mga data natin, yung mga fields, yung section, age, gender. Okay? Doon mo po ilalagay lahat. Lahat ng data sa data warehouse. Sa data warehouse, doon po tayo kukuha kung ano yung mga kailangan natin. So the first thing you need to do, kailangan nyo munang select lahat to ng data. Gagawin nyo munang table. Iba po sa inyo, nagkaroon ng idea, naka-column, naka-column lahat ng mga fields, yung mga section, age, ito yung mga attribute na, age na kailangan natin. Ito, integer, boolean, so on and so forth. Okay? So mostly ganyan yung setup nito, ganito talaga. Naka-column, tapos dito yung mga records. Ito yung header, tapos dito yung mga records. So gagawin po natin, kailangan niyo pong i-highlight lahat ng data. So para mabilis, mula dito sa A1, Control A, para ma-highlight lahat. Then next, so insert, then table. Bigay ko muna po send ko muna sa inyo yung table na gagawin na para masundan po. I'll give you time to upload this or to download yung raw data na ibibigay ko. Upload ko lang muna, upload ko po yung ibibigay ko. Yung ibibigay ko itong organization, raw data. So download nyo po, okay, baka iba po sa inyo sinusundan. Next ko muna, paki-download muna. So open up yung sa Excel natin. So yung sa raw data. So unang gagawin ninyo, kailangan nyo i-convert to into table. Para magawa yon, so dito po sa active cell ninyo na sa A1, then Control A, highlight nyo muna lahat na data. A1 hanggang M138. Then click Insert sa upper portion, convert nyo into table. May mag-a-appear dyan na dialog box about creating table. So, where is the data for your table? Wala po kayong babaguhin dito by default. Click OK. Ganito dapat yung
May kita ko. Merong drop down. Pwede kayo mag-sort. Yung merong drop down. Convert natin sa table. So, by clicking insert, then click table. Next, after ni convert sa table, mayroon diyang mag-appear dun design sa taas, sa upper portion. Dun sa navigation natin, dun sa menu. Pinakadulo. Sa gitna, meron kayo makita dyan na design. So, I'm using Microsoft Excel 2016 yata. Meron din sa mga Microsoft 365, meron din ganito. So, click niyo po yung active cell niyo kahit sa any part na Excel natin. Okay, so click design. So we're going to rename the table name. So design, then baguhin natin yung table name. Gawin natin table data. So table data. So guys, yung objective po natin dito, okay, yung descriptive. 20 years old, ilan po dito yung mataas yung grade? Nasa flat 1. Okay, para ma-detect natin yung mga anomaly, yung mga outliers. I hope na nakasunod kayo ha. So sa design, then baguhin po natin yung table name. It should be table data. Next, so click summarize with pivot table. Ito po yung sinabi ko kanina, when we say pivot table, yan po ay data warehouse. Gagawa po tayo ng lalagyanan ng mga data natin. Andun yung mga section, grade, midterm exam, so on and so forth. Gawa po tayo ng data warehouse. Yung po yung pivot table. So we need to click this. So summarize with pivot table. As you can see, may lalabas po na dialog box. Ang title niya ay Create Pivot Table. So select table range. Wala po kayong babaguhin dyan. Ito po yung pangalan po ng table natin. Para tayong na database dito, di ba? Create table name. Diba? Tapos create mga fields. So, naka-check po yung radio button, yung worksheet. Then click OK. And so dapat yung active cell ninyo, guys, ganito yung mag-a-appear dito. Dapat nakaklik yung active cell ninyo sa pivot table. Sa left side. Then meron kayo makita dito sa right side portion. Pivot table fields. Yan po ay data warehouse. Lalagyanan ng data mo. Merong section, age, gender, midterm exam. Sinabi ko po kanina, dyan po tayo kukuha. Okay? Dyan tayo magse-select ng mga information na gusto ninyo. About age, section, gender na kailangan natin. Then mag-pre-processing tayo. Okay, make sure na tama na lahat ng mga data natin. Okay, naka-input. Otherwise, kung mali yung data na nilagay natin doon, kung sa gender nilagay mo dyan ay 17, mali na yung data. Dapat tama po yung mga naka-input. Obserbahan po ninyo, may lumabas po dito sa pinaka lower left portion, sa baba, na new worksheet called Sheet 2.
So we're going to rename this. So by double-clicking or right-click, then click rename. Pagawin po natin dito, line pivot. Kasi mag-create po tayo dito ng graph, then dashboard. Okay? Sa dashboard kasi may mga graph yon, may mga pie graph, line graph, so on and so forth. Then gagawa po tayo ng dashboard na kung saan magbabago po yung graph depende sa kiniklik natin. Okay, just to demonstrate yung line graph natin, we're gonna rename this from sheet 2 into line pivot. Ito na po yung pangalan natin ngayon. Pangalan na worksheet natin, line pivot. Don't forget to click this pivot table, yung sa active cell ninyo, click this portion para mag-appear yung pivot table fields. As you can notice kasi kapag nasa labas yan, hindi nag-appear dito yung pivot table fields. So dapat yung active cell nasa loob ng pivot table. Pangalan ng pivot table natin ay pivot table 1. Para di kayo maguluhan, so we're going to change this name. So gagawin po natin doon, babaguhin po natin yung pangalan na pivot natin. Hindi ba nakikita yung presentation? Nakikita, sir. Nakikita po. Click yung icon. Si Temporado Bernadette. Kanina yata. Parang kasi may narinig kasi ako nagtat. Close ko muna yung aking Facebook. So dapat guys, yung active cells ninyo nakaklik sa pivot table para mag-appear yung ating data warehouse called pivot table fields. Yung kailangan po natin dito, let's say yung age, ilan po yung 17 years old sa section A. Yan po yung purpose na gagawin natin. Ito yung ginagawa namin sa PLDT, sa mga telecom. Kung mababa, marami kasi data yun, millions of users kasi, million of subscribers. Data mining namin kung mataas ba yung pag-subscribe nila. Age, as you can see, meron tayo dito na columns, row, values. So from table fields, so simply drag, let's say age, so going either rows or columns. I'm going to put here sa rows, yung age. As you can see, meron pa tayo dito na row labels. So, yung 17 years old hanggang 25 years old. So, meron pa lang mga estudyante na 17 tapos yung pinaka-matanda ay 25 years old. So, check po natin kung anong section kaya yung 17 years old. Okay? So, check po natin. Kuha po tayo dito from data warehouse. Ito yung kailangan natin, section. So, drag po natin sa columns, sa baba. Then, release yung mouse. Okay, as you can see, ito po yung mga columns. Now, kailangan po natin dito na output. Bibilangin po natin yan. Yung 17 years old, ilan kaya sa section A, section B, section C, then yung total. So, we're going to select age. Okay, age. Then, lagay po natin dito sa values. Yung values, yan po yung parang summary, yung sum. Okay, yung mga formula, yung computation. Saka yung mga ni-input natin. So, age, lagay po natin sa values. Kasi bibilangin po natin dito kung yung age
Yan, di ba? Ilan kayo 17 years old sa section A? Okay? Yan po yung nangyari, di ba? So instead of this, bibilangin natin yung 17 years old. Babaguhin po natin yung sum of age. Click nyo yung drop down, sum of age. Then click value field settings. Kasi bibilangin po natin yung kung ilang 17. Okay, so click sum of age. Ilalabas po na dialog box. Yung title ay value field settings. Dahil po yung objective natin, bibilangin natin dito. So click, piliin po natin yung count. So click count. Dapat ganito yung makikita ko. Sa 17 years old, meron isa sa section A, merong isa sa section B, and sa section C, merong dalawa. Okay? Nagkaroon kagad tayo ng new insight. Ito, meron palang ganito, ganito. Sa section A, meron palang edad na ganito. Merong isa na 25 years old. Gagawan po natin to ng graph. So, pipiliin po natin graph ay pivot table. Saan may kita yung graph? Dito sa analyze. So, click nyo muna itong table natin dito po. Kahit saan dito sa area na to. Okay, para lumabas yung analyze. Then, click yung pivot chart. Piliin natin yung line graph. Line graph. Kasi yung pangalan po na pivot table natin ay line pivot. Piliin ko po ay line graph. Then click OK. Ito yung mga section, yung legend niya. Section A, B, C. Delete natin tong legend kasi nga gagawa tayo ng slicer. Kasi dapat yung ating dashboard ay clickable. Gumagalaw yung graph. So, hindi natin kailangan itong legend na to. Click delete sa keyboard. Baguhin po natin yung pangalan na pivot na to. Analyze. Click natin tong area na to, tapos analyze. Baguhin natin yung pangalan ng pivot table. So, dapat yung active cells natin dito, nasa table. So, baguhin po natin, pagawin natin line pivot. Another one, para po magkaroon pa tayo ng another example. Paggawa pa tayo ng panibagong pivot. Yung kailangan kong data naman about rating naman, midterm rating. Dalawa na lang yung demo ko na graph. Line graph, pie graph. Let's say, we're gonna create a new one. Gawa tayo ng panibagong graph na kung saan yung check natin yung rating nila nung midterm. Gagawin natin para di na tayo gumawa ng panibago. I-copy na lang natin tong worksheet na to, yung line pivot. I-duplicate po natin tong line pivot. So how to do that? Gagawin po natin ganito.
So, para ma-copy yung line pivot na to, itong worksheet na to, so, pwedeng control sa keyboard, then drag ninyo. Again, press control sa keyboard, hold nyo yung control sa keyboard, okay, then click yung mouse. As you can see, may lalabas dyan na dito sa icon, hinabur ko yung mouse. May lalabas dyan na icon na plus sign with file. Ina-icon na ganyan. Hover natin dito sa bago mag-raw data. So we're going to rename this. Gawa tayo ng panibagong data. Gawin natin itong pie pivot. Kasi gagawa tayo ng pie chart naman. So double click, i-rename po natin to. Gawin natin itong pie pivot. Nasa pie pivot na ako So this time, kailangan ko ay yung midterm rating naman, 1.25, flat 1, 1.75, so on and so forth. So, disregard natin to. Kasi meron na tayo dito sa kabila, line pivot. So, nasa line pivot ako Para mabura to, click nyo muna yung area na to, yung table na ginawa natin, para lumabas yung pivot table fields. Okay, para po mabura to, i-drag natin to, yung columns, yung section, age, palabas. So, click yung section, drag nyo sa Excel, sa labas. So, click yung age, i-drag nyo palabas. Para may nabura na yung table na ginawa natin. Kasi kailangan natin dito ay midterm rating. So this time, check po natin yung midterm rating. Lagay natin sa rows. Kasi for me, mas maganda sa rows. Midterm, yung mga data natin. Midterm rating. Tapos yung columns, sige, kailangan natin dito na section. So section, so I'm going to put here sa under ng columns, yung section. Yung values, okay, midterm rating. Dito ko po lalagay sa values. Kasi yun po yung check natin, yung ilan ba yung Dean's Lister dito. As you can see, obserbahan niyo po yung table natin. Ito po yung mga rating. 1, sa section A, may nakakuha ng isa na flat 1. Perfect yung grade niya. Sa section B, yan, ito po yung naglalabanan dyan. Yung mga cum laude natin. Merong grand total, 2. So, delete ko muna yung graph natin kasi pie chart yung gagawin natin dito. O, gawa po tayo ng pie chart. So, go to Analyze, then click Pivot Chart. Piliin po natin yung pie chart. So, click OK. Tanggalin ko tong legend. Gagawa kasi tayo ng slicer dito. Clickable yung gagawin natin. Gagawa tayo ng simple dashboard na tayo makiklik. Gawa tayo ng another worksheet. I-rename natin, gawin natin dashboard. So, add tayo ng another worksheet by clicking this plus sign,
yung new worksheet, may tooltip dyan na nakalagay ay new sheet. So, click this one, then in my case, meron akong panibagong worksheet, sheet 4, so gagawin ko tong dashboard. I-rename natin to into dashboard. Lagay ko po sa pinakauna. So, i-drag ko sa pinakauna. So, go to line pivot. I-cut natin yung chart. I-cut natin. So, right-click, cut, or sa keyboard, press Ctrl-X. So, right-click, cut, para ma-cut. So, ilalagay natin to sa dashboard. Kung may time pa tayo, pwede nyo pagandahin to na pwedeng your data mining dashboard. Another one, yung pie chart. Kasi dapat hindi static. Naka-clickable dapat. Gumagalaw yung chart natin. Ctrl-X. Lagay natin sa dashboard. After that, after nyo malagay nyo, ma-set up lahat ng mga chart natin, it's a quick demonstration about data mining using dashboard. Then click Analyze. Dapat clickable kasi yung mga chart natin in terms of age, kung ano nyo pong gagawin nyo. So click Insert Slicer. Again so click nyo po yung chart natin. Then may lalabas dito Analyze. So click Analyze tab. Then click Insert Slicer. Ang ginamit natin dito ay age and midterm rating. Then click OK. So i-design ninyo, kayo na bahala mag-design. Pwede nyo pagandahin to, yung design niya. Now, para mag-connect to, para gumana po, let's say, kapag pinindot natin yung 17, para gumana po, para real-time clickable, kailangan i-connect natin sa chart. So, sa slicer natin, let's say yung age, right-click, then report connections. Again, sa slicer natin, so right-click, then report connections. Make sure na nabago nyo po yung name. We have line pivot, then baguhin nyo po yung isa, yung pie pivot. Kasi hindi ko nabago yung kanina. Yung sa pie pivot natin, baguhin nyo yung pivot name niya. Gawin yung pie pivot. Going back dun sa dashboard. So right-click, then report connections. May lalabas na dialog box, report connections. So select all. Line pivot and pie pivot. So click OK. So click nyo tong multi-select. Check natin kung real time na nababago. Yan, di ba? Nababago po yung chart natin.
Ganun din, report connection. Ito po yung type of data mining. Ito po yung descriptive technique. Kinikita mo kagad kung yan, 17, ito pala. Yung sa regression, yung forecast. Going back dito sa raw data. Yan, for example, kung ilan yung hahabulin niya. Midterm grade. Control, shift down ko na lang para mabilis. Control, shift down. Midterm grade, tsaka final grade. Final grade. So, hold control, then control, shift down. Huwag niyo bibitawan. Then insert. Piliin ko po yung scatter. Kapag iba, let's say, gusto ko 50 base. So 50 yung minimum, maximum 100. Para ma-predict natin yung ilan na lang yung hahabulin nito. May mga equation yan para ma-forecast natin. Yung equation na yon yung pinagamitin natin para ma-forecast. Baguhin ko to, minimum ay 50, maximum ay 100. 50 base yung score 50, 100. Control X ko. Dito ko lalagay sa dashboard. Kayo na maglagay ng title dyan.